Hindi ka pa ba makaisip ng pupuntahan ngayong summer? Tara, guide kita kung paano pumunta sa Humalig Island. Pati na rin expenses ay ibabahagi ko sa iyo kung magkano ang nagastos namin. Unang-una, bago kayo pumunta ng Humalig Island, dapat ay may contact person na kayo doon dahil sila ang mag-aasikaso at magbubook ng inyong sasakyan na bangka. At kung may contact person na kayo, ay maaari nyo nang ihanda ang mga kailangan ninyo. Unang-una, huwag kalimutang magdasal na ingatan kayo ng Panginoon sa inyong paglalakbay. Ang sinakyan po pala namin mula Montalban hanggang Ungos Port Terminal ay ang aming Grabis motorcycle. Fully booked na ang resort na nakausap namin kaya nag-tent kami for 3 days and 2 nights. At dahil kami ay nagstay ng 5 days and 4 nights, so para komportable ang tulog namin at makapagpahinga na rin, inag-book rin kami ng room na mababakante noong araw na iyon. Kailangan niyo po pala na magdala ng sarili niyong tent kung kayo po ay magte-tent pitching. Pwede rin po palang isakay ang motorsiklo sa bangka kung nais niyo pang dalhin sa Humalig Island. May additional fee nga lang po ito. Sa bawat island naman po na inyong pupuntahan ay may entrance fee, kaya I suggest po na magbaon po kayo ng cash. Sa island tour naman po, ang inyong mga pupuntahan ay Little Batanes, Puno ng Walang Forever, Turtle Island, Golden Sand, at Little Boracay. First destination po natin dito ay ang Puno ng Walang Forever. Entrance fee po ay 20 pesos. Next island tour naman po natin ay ang Little Batanes na may entrance fee naman po na 100 pesos. Yung entrance fee mo na 100 pesos dito sa Little Batanes ay talaga nga namang sulit na sulit dahil sobrang ganda ng view. At kung tatanungin mo kung pwedeng maligo dito, ay yes, 100% na pwedeng maligo. At ang ating next destination naman po ay ang Turtle Island na kung saan makikita nyo ang malaking bato na Hugis Pagong. At dito naman po makikita nyo rin ang sandbar kapag low tide. Kung nakikita po ninyo yung parang alon-alon na yan na sand, yan po yung tinatawag na sandbar. At ang ating next destination naman po ay ang Golden Sand na kung saan may entrance fee na 50 pesos. Bakit po siya tinawag na Golden Sand? Dahil kung makikita nyo kanina ay kulay gold ang sand. Isang tourist attractive pa dito ay ang malaking bato na makikita ninyo sa harap ninyo ngayon. At dyan naman po sa island na yan kami pumunta para mag-fishing. Ang gandang pagmasdan ng paglubog ng araw, no? At ang ating next destination naman ay ang Little Boracay na may entrance fee na 30 pesos. Hindi pa ako nakakapunta ng Bora pero base sa mga nakikita ko ay talaga nga namang parang Boracay ang itsura niya. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Naway, subaybayan niyo po ang iba kong mga video.